O, tingnan nyo kung gaano kahanda yung kanilang temporary shelter. Considering that we are a typhoon-stricken na bansa, tingnan mo kung gaano sila kahanda. Ito ang mga reklamo ng mga tao na i-house nila dyan sa kanilang, ang tawag dyan, mobile houses. Higit 2 linggo matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, hindi pa rin na ibabalik sa normal ang sitwasyon sa lugar. Mahigit 2 linggo. Mahigit 2 linggo na yung lindol. Hindi pa rin nakakabalik. Handang-handa ang gobyerno. May pansamantalamang nasisilungan, tila isang kalbaryo naman sa mga residente roon tuwing masama ang panahon. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Mary Ann Uy. Agabi isidod sa mga barangay, ma'am. Bagong lipat ang pamilya Pestano sa Bayanihan Village. Umaga, parang nasa normal lang nilang tahanan habang naglilinis ng paligid. Maganda man. Maganda naman yung mga bahay. Hindi naman katulad nung sa Yolanda nung panahon ni Pinoy na, Diyos ko po. Talagang kalunos-lunos yung itsura. Ito naman, kahit papaano, maganda. Maganda naman. Palakpakan natin. Maganda naman. Si Ryan, kinamusta agad ang kanyang pamilya. 2 pamilya sila na nasa Bayanihan Village. Tiningnan niya ang sitwasyon dahil sa unang gabi nila, tumutulo ang tubig mula sa butas ng bubong. Patay tayo dyan. Tumutulo. Tumutulo yung mga mobile houses. Sige, okay na din yun kaysa wala, di ba? Okay na din yun kaysa wala. Dahil sa ulan. Ayon kay Ryan, pero hindi nyo ba tinest yan? Di ba? Sino bang mga providers nito? Hindi ba yun ang unang-una dapat na tinetest? Leaks, di ba? Yun ang alam ko, yun ang dapat na chinecheck una, leak eh. Ngayon, sinong provider nito? Bakit tumutulo? Hindi ba pagka ganyan, dapat yung provider niyan, sino mang contractor niyan, dapat pinapako na natin. Ano ba itong mga bahay na ginawa mo? Nakakahiya naman dun sa mga binigyan natin ng pabahay. Tumutulo. Tsaka kung titingnan mo, ikukumpara mo yung mga pabahay na pinagawa ni Pangulong Duterte sa Yolanda, doon matindi talaga. Talagang kahit anong bagyo, hindi na kaya yun. Pero ito, Diyos ko naman, tumutulo yung bubong. Sino na naman kayang contractor nito? Tinipid na naman siguro. Baka pati yung mga waterproofing niyan, baka tinipid na naman. Magbibigay na lang ng tulong, hindi pa sagarin ng maayos. Importante sa kanyang pamilya na may masisilungan. Isa lang sila sa mga pamilyang walang normal na tirahan ngayon dahil sa sinkhole. Subalit ani Ryan na isang construction worker, hindi habang buhay na mananatili dito ang kanyang pamilya. Ayaw niya rin daw maging pabigat sa gobyerno. Dila sa taingon nga mag-focus lang kita sa tabang sa atong gobyerno kay lisod sa kayo. Di balalim ning trahedya karon nga atong sa dagamtaman. Lisod gid mo. Muna nga salamat sa tanan. Tuloy si Jesus, nasarba gid taon. Wag gid tayo sa samua. Naabutan din natin itong mga magkakapitbahay sa Bayanihan Village. Mga marites, Anong pinagkukwentuhan ng mga marites? Habang pinag-uusapan ng layo ng kanilang mga comfort room. Ayun, ang lalayo nga naman daw nung comfort room. Meron lang silang portalet na ilang piraso, tapos meron lang silang mobile shower area. Importante yung importante yung CR. Siyempre sa gabi, madaling araw, naiihi ka. Saan ka iihi? Lalakad ka pa, umuulan. Papunta sa malayo. Hindi naman nila nire-request yung merong CR bawat isang bahay, pero bakit hindi na lang natin gawin na magkaroon ng CR bawat isang mobile houses, di ba? Itong na to, portable house na ito, dapat kasama yun sa pinlano ninyo. Pinagpaplano nyo yung tao tapos magbibigay kayo ng tulong sa tao, kulang pa. Kaya ngayon yung sinasabi natin na pag si Pastor Apollo ang nagbigay ng tulong sa tao, kompleto. Kompleto. Hindi katulad dito, syempre, naiihi ka o madaling araw natatai ka. Ang lakas ng ulan, saan ka pupunta? Tatakbo ka pa doon sa portalet. Yung portalet nasa isang lugar lang, ang layo-layo. I mean, hassle yun.
Magbibigay na, sabihin nyo naman, kayo naman napaka-choosy nyo, tinutulungan na nga kayo. Hindi. Pag nagbigay ka ng serbisyo, dapat excelente. Dapat pag nagbigay ka ng serbisyo, yung top of the line. Pag nagbigay ka ng, kasi yung mga yan, botante mo yan. Ikaw, yan ang mga naglagay sa'yo sa posisyon. Kaya kayo may masarap na kinakain. Kaya kayo may maraming mga kayamanan na ninanakaw. Dahil sa mga tao na ito, mano ba naman, ibalik nyo sa kanila yung serbisyo man lang ba na tatanga-tanga sila at ibinoto kayo. O ibalik nyo man lang yung serbisyo na, o sige, itong bahay na to, maliit na area lang naman yung kailangan para sa CR, hindi ba? Isama na natin yun sa, natin. Sigurado naman merong mga nag-manufacture na tang mga mobile houses na to na merong CR. Bakit hindi yun ang pinili natin? Bakit ang pinili natin? Yung may bubong lang, parang matigas na tent lang tong pinili nila eh. Oo, pero kita mo, iihi, tatae, saan pupunta? Yun ang problema nila. Medyo malayo daw. Na tila isang problema tuwing gabi at kapag masama ang lagay ng panahon. Lagi niya bato mga bata. Bukas gabi eh. Meron namang mga portalet at Ay, mobile portalet naman na 1, 2, 3, 4, 5, lilima. 250 na pamilya yung nandiyan dyan. Oo, tapos lilima. Yung portalet, ay Diyos mio. shower sa village, save free ng kanilang mga tubig na mainom. Paliwanag ni Department of Human Settlements and Urban Development Regional Director Eva Maria Marfil. Sa ngayon po, yan lang portalets and then mobile shower ang nandyan. Eventually, magko-construct dito ng latrines, shower rooms and washrooms. oo nga, anong timeline? Ano pong timeline? Kasi lindol din ng lindol dyan. Baka mas marami pang mga Pilipino ang mga ilangan. Dapat kasi ready na talaga tayo. Yun nga yung sinasabi ko eh. The government want us to be ready. Tapos kayo, hindi naman kayo ready. Hindi kayo ready sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan ng tulong. Tapos gusto nyo na maging ready yung mga tinutulungan nyo. Pero po, hindi namin kaya ilagay ang toilet na isa-isa sa bahay. Bakit? Bakit hindi? Bakit hindi? Ang daming ninanakaw sa sa flood control project. Bakit hindi yung kalahati sa ninakaw gawing CR? Hindi nyo kaya kasi kulang ang budget. O yan ang sinasabi natin. Kulang ang budget kasi ninanakaw yung budget. Oh, yan ang problema natin sa bayang Pilipinas. The reason why the services that we are offering yung mga constituents nila kulang, hindi sufficient kasi nga mas inuuna nila yung pagnanakaw kesa sa welfare ng mga kababayan nila. O tingnan nyo dyan sa may Capiz, Rojas, bumaha hanggang dibdib na naman. Hindi naman daw nangyayari yun sa kanila. O bakit biglang nangyari na naman? O silipin, anong mga flood control projects meron dyan sa Capiz? Bumigay ba? Oh, yan yung sinasabi ko. Ang apektado sa corruption, hindi naman yung mga mayayaman yung mga politiko. Ang apektado yung mga mamamayang Pilipino sa tuwing nangungurakot sila, sa tuwing may mga ghost projects, substandard projects, mga bossing. Ako, I would say, itong pabahay na to, substandard ito. Bakit? Hindi niya kayang tugunan yung pangangailangan noong mga benepisyaryo Therefore, substandard yan. Kasi kung talagang nagpaplanong gobyerno, inisip sana nila na hindi lang kailangan ng mga Pilipino ng bahay, kailangan nila ng pagkain, kailangan din nila ng palikuran. Importante yung palikuran. At saka ng tubig. O sana, isa yun sa mantakin mo. Naglagay sila ng swimming pool dyan O care of Red Cross. Naglagay sila ng swimming pool. Di naman kailangan yung swimming pool Ang kailangan dito, sabi nila naglagay ng swimming pool na ibsan ng konti yung kalungkutan ng mga bata, yung trauma. Putya, yung trauma na natatai ka sa madaling araw, tas ang layo-layo nung pupuntahan mo. Umuulan pa. Mas nakakatrauma yun. Tagpa ng ahensya, tuloy-tuloy na rin daw ang construction ng smart houses sa Bayanihan Village. Kaya kung may mga problema sa bubong, lalo na kung umuulan, maiging maipaabot agad sa kanila para agad na maaksyonan. Maliban sa pansamantalang matitirhan, tuloy-tuloy rin ang ayuda ng Department of Social Welfare and Development sa 254 families na nasa 254? Yung pamilya na nandiyan. Tapos ilan lang yung palikuran. Diyos ko po. I mean, do we have to thank the government for doing this? No.
Hindi natin kailangang pasalamatan ng gobyerno kasi trabaho to ng gobyerno eh. Yung mga buwis na binabayad ng mga nagbabayad ng buwis, dapat dito napupunta eh. So kailangan natin magpasalamat? I don't think so. It's their responsibility, it's their job. Oo, kaya nga si Pangulong Duterte, when you put his name sa kanyang mga proyekto, he's taking it down. Sabi niyo, tanggalin niyo yan. Hindi ko naman pera yan eh. Nung pinaganda niya ang Boracay, nilagay tanong mo naman yung mga bahay na yan, punong-puno ng Bagong Pilipinas logo. Nung si Pangulong Duterte, pinaganda niya ang Boracay, pagpunta niya doon at i-check yung progress, ang laki-laki ng banner, may pangalan niya, maraming salamat PRRD. Pinatanggal niya, tanggalin niyo yan, ba't kayo nagpapasalamat sa akin? Hindi kayo dapat magpasalamat sa akin kasi trabaho ko yan, tanggalin niyo yan, ayoko ng ganyan, hindi ba? Ganon si Pangulong Duterte, magsiservisyo muna siya ng tama, tapos pasalamatan niyo ako later, pero actually, hindi niyo ako dapat pasalamatan eh. Because it's my responsibility as your president to provide good service sa inyo. Ngayon, puro pa pogi. Ngayon, puros pa logo, Bagong Pilipinas, putang ina, bulok naman. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang